Kinalaki naman ang ilang issue sa budget hearing ng DILG, Department of Interior and Local Government tulad ng paglilinis sa hanay ng Philippine National Police at dagdag na pondo para sa kanilang hotline center. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sa budget hearing sa Senado ng panukalang budget ng DILG, kinwestiyon ni Senator Francis Tolentino kung bakit nasa EDSA ang headquarters ng PNP Maritime Command. Kasunod ng insidente sa Bajo de Masinloc kung saan patay ang 3 mangingisda dahil sa ramming incident. Sabi ni Tolentino, dapat mas maponduhan ang PNP Maritime Command at magkaroon ng base sa Palawan o di kaya naman ay sa Zambales at iba pa. Dapat nasa dagat po sila. Nasa dagat po sila, hindi po sa EDSA. Ang malapit lang pong na dagat doon sa Camp Crame is San Juan River. In fact, my feeling is that they will be part of the investigation relative to the collision, the ramming incident which occurred early this morning. It's not just the Navy, kasali po doon yung Philippine Maritime Command. They will assist the Philippine Coast Guard, doon sa investigasyon na nangyari kanina malapit sa Bajo de Masinloc na 3 namatay. Idinepensa naman ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang mga ginawang investigasyon sa Philippine National Police sa gitna ng magkakasunod na insidente kung saan nadadawit ang PNP sa mga iba't ibang problema sa kanilang mga operasyon. Nilinaw ng senador na hindi niya layunin na pababain ang moral ng PNP pero pinanyuhan niya ang mga ito na ituloy ang internal cleansing program. If you are disheartened sa mga pangyayari, ako rin ay talaga masama ang loob ko. Lahat tayo masama. Walang masaya dito. Walang masaya dito. But we have to do this. Dahil kung pabayaan natin, wala talagang mabuti mangyari sa PNP. So, yun lang. I just would like to support you. I'm here to support. Mabigat po ang nakaatang sa amin. Naunawaan ko po ang sinasabi ni Senator Bato about ito pong sa kapulisan, no? Alam nyo, 99.9 plus talaga mga bayani po yan. But you know, we really have to do these things that just as ito investigation and house cleansing, just like on our part on the Napolcom, no? Ginawa rin po namin to. In fact, on record, I think just for 1 year, about 71 cases ang pinal po namin, no? But naunawaan naman po yan ng lahat at ang trust rating ng PNP ay napakataas. Sinisikap naman ng DILG na matugunan ng mahusay ang kanilang 911 hotline. Pero nangangailangan sila ng karagdagang pondo para rito. At pinakalayunin nila maging ala 911 sa Estados Unidos ang sistema sa ating bansa, kung saan bawat lokal na pamahalaan mayroong sariling 911 setup. Considering po that there are so far only 22 local call centers set up, we are still quite far away. I think our initial estimate is that to start gaining some real headway, maybe around 30% of the LGUs would have to establish their own local call center. We want to see also emergency calls and response time reduced by efficient management as well. Daniel Manalastas para sa Bayan.